Hi mga kaboto, today pag-uusapan natin ng isang mainit na issue na kumakalat ngayon sa social media. Ang kaguluhan sa isang voting center na tila nauwi pa sa takutan. Nakakatakot pero importante itong himayin. Ano ba ang mga legal consequences kapag may nangyaring gulo o barilan tuwing eleksyon? Isang video ang viral ngayon kung saan may kaguluhan sa mismong araw ng botohan. May mga tumatakbo, may nagsisigawan at may mga nagsasabing kung ganito rin lang ang eleksyon, wag na lang bumoto. Pero teka, ganito ba dapat ang demokrasya? Hindi dapat. At may mga batas na nagsasabing bawal yan. Kapag may nagsimula ng gulo, lalo na kung may dalang baril, ito ang mga pwede nilang kaharapin. Una, illegal possession of firearms. Bawal basta-basta magdala ng baril, lalo na sa public places. Pangalawa, ang violations ng election gun ban. May panuntunan ang COMELEC tuwing eleksyon at pag lumabag ka, tiyak, kakasuhan ka. Pwedeng makasuhan din ng physical injuries o kahit murder, depende sa severity ng incident. Kung ito ay election-related, mas mabigat dahil election offense yan under Section 261 ng Omnibus Election Code. At kung mahuli ka on the spot, warrantless arrest agad-agad. Pero hindi lang legal na kaso ang epekto niyan. Sa mismong halalan, pwedeng ma-declare na failure of election sa lugar kung saan nagkagulo. Ibig sabihin, parang walang eleksyon na nangyari. At kung ganon, pwedeng magpatawag ng special elections ang COMELEC. Yung mga botanteng natakot o di nakaboto, nalabag ang kanilang karapatang bumoto. At higit sa lahat, nasisira ang tiwala ng tao sa proseso ng halalan. May mga nangyari na dati na ganito. Noong 1998 sa kaso ng Loong versus Comelec, na-declare ang failure of elections sa Sulu dahil sa violence. At syempre, hindi natin makakalimutan ang Ampatuan Massacre noong 2009, election-related violence na ikinamatay ng marami. Dahil dito, mas naging mahigpit ang batas at COMELEC protocols. Mga kababayan, ang halalan ay hindi dapat maging lugar ng takot kundi ng pag-asa. Ang sinumang sumira sa halalan sa pamamagitan ng dahas ay dapat managot sa batas. Kaya kung may nakita kang gulo o karahasan, isumbong agad. At higit sa lahat, bumoto ka pa rin. Huwag tayong magpadala sa takot. Tayo ang magtatanggol sa demokrasya. This is JM. And again, remember, I will always be your law companion.